Hello, good evening everyone. Today is Sunday. Today is very special day po, no? Araw ng pagsamba, no? Happy blessed Sunday, no? Araw ng pagsamba. Siguro ang say-say natin dahil nasa simbahan po tayo and nakakasama po natin yung ating mga brothers and sisters, no? Fellowship, no? Yan talaga ang importante, especially here in Japan kasi trabaho ng trabaho lang, bahay, trabaho, bahay. So if pag Sunday, yun yung nakaka-relax, no, na nakikinig ka sa salita ng Panginoon, nakakarinig ka ng sermon, at nakikita mo rin yung mga kaibigan mo na lahat magagandang mga pag-uusapan, no, ang ganda-ganda, ang ganggan talaga ng pakiramdam, no? So, right now, nandito naman ako para i-share sa inyo ang ating ginagabayan dito sa Tagalog edition, dito kay Rico Arendt, dito sa The Purpose Driving Life, no? Dito na po tayo sa chapter 10, no? Ang puso ng pagsamba sa chapter 10. Pero bago ko ito i-share, ay baka magulat kayo dahil dilalagyan ko kasi siya ng supporting verse. No, hindi ko siya talaga ay tinatapos lahat at minamay-mayan. Paano ba, ano ba yun? Ang hirap ng Tagalog. Ang minamay-mayan, suryo, no? Oo. Talagang yung dahan-dahanin, hindi ko yun ginawa, kundi kumukuha lang po ako dito, and then nilalagyan ko na lang din ng supporting verse, no? Na magkatugma sa sinusulat dito sa puso ng pagsamba, okay? Oo. So, ang ating Bible verse po rito, ang puso ng pagsamba ay dito po sa Romans 6:13. Okay. Ito, dito, nagsusulat din kasi ako rito kasi mahaba masyado ito, no? Nagpipik lang ako, no? Ang puso ng pagsamba dito sa Romans 6:13. Nabasahin ko, no, sa verse na ito, no? Nihandog niyo ang inyong sarili sa Diyos at ang mga bahagi ng inyong katawan, kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Yan ang sa Romans 6:13. So, ang pasakop sa Diyos, no? Ang pasakop sa Diyos ay sumunod at pagsuko, no? Ang pasakop sa Diyos ay pagsunod at pagsuko. Siyempre, kailangan nating magpasakop sa Diyos. Kung magpapasakop tayo sa Diyos, kailangan nating isuko yung ating kung ano man ang hindi kaluglugod sa Kanya, no? Dahil gusto nating magpasakop sa ating Panginoon, di ba? Isuko natin sa Kanya, no? Yun ang ibig sabihin ng pagsamba. Sumunod. Kailangan sumunod tayo at magpasakop tayo sa Kanya, no? At isuko natin kung ano man ang hindi kalugod-lugod, no? At ito ay pasakop sa pagsamba, no? Kaya inaalay natin ito sa Kanya, no? Inaalay natin ito sa Kanya para maramdaman ng Panginoon na talagang tayo ay sinasamba natin siya. Yun, no? Ay kailangan mapakita natin na nagpasakop tayo. Isuko natin kung dapat nating isuko. Yun, no? Yun ang ibig sabihin ng pagsamba, no? Hindi lang yung pupunta tayo sa church, pupunta tayo sa anong mga activities sa church, no? Magpa-member tayo. Hindi naman tayo nagpasakop sa Diyos, no? Hindi natin isinuko kung anong dapat isuko. Hindi tayo nagtiwala, everything. It's nonsense, di ba? Pupunta lang tayo doon para makipag-fellowship lang. No, makikinig and then wala na, yun lang. Di ba? Ganon. Hindi naman pwede yun. Kailangan, pag gusto mo talaga na magpasakop tayo sa Panginoon, kailangan tayong isuko natin kung ano man ang hindi kaluglugod, no? At sumunod sa kanyang utos sa pamamagitan ng Biblia, no? Sa Bible, no? Okay? No. Hindi, ito, no? Dahil iniibig natin siya, no? Dahil nagtiwala tayo sa Kanya kaya iniibig natin siya, kaya kailangan natin magpasakop. If you love God, kailangan natin gawin, no? Gawin na kailangan tayong magpasakop sa Kanya, kailangan natin isuko. Because God loved first us, no? Ang si Jesus, He loved us
first, di ba? Una, minahal niya tayo bago natin siya minahal. Siyempre, no, nang bumaba siya sa lupa at binigay niya ang kanyang bugtong na anak, no, para tubusin ang ating kasalanan. So, naramdaman, lalo na the passion ba yun sa movie, talagang ako, pag nanood ako nun before, napapaiyak talaga ako, ang awa talaga ako, no, sa nangyari. At, siyempre, natural na kailangang isuko natin yung ating sarili, no? Ganun pala ang pagmamahal ng ating Panginoon sa atin, no? Na isinuko niya ang kanyang, no, bugtong na anak, no, para, no, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, kailangan din nating ibigin siya, no? Kailangan magtiwala tayo sa kanya na makasama natin siya someday, no? Kaya dahil mahal na mahal niya tayo, ginawa niya yun. Kaya magpasakop tayo sa kanya. Ang pagsuko natin ay inaalay, no, natin ang buhay sa kanya, no? Una ay magtiwala ka sa Diyos, di ba? Oo, pag nakita mo siyempre, kahit noon pa alam naman natin, di ba? Alam naman natin na ang Panginoon ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak, no? Kailangan na magtiwala ka talaga. Magtiwala ka na siyang ating tagapagligtas, di ba? Kailangan magtiwala ka talaga na siyang ating ating tagapagligtas, no? Dahil kung hindi ka magtitiwala siya ang ating tagapagligtas, no? Hindi mo isusuko kung ano ang dapat mong isuko. Hindi ka magtitiwala sa kanya. So, wala mangyari rin. Kailangan magtiwala ka na siya ang ating tagapagligtas, no? Kaya, ang sabi dito ay, yun na nga ang sabi ko kanina na kailangan magtiwala at isuko natin ang ating sarili. Basahin natin dito sa 2 Corinthians 5:17, no? Mga verses ako na lang po naglagay ng supporting verse, no? Nisulat ko na rin dito para hindi na tayo magbasa-basa na, no? 1 Corinthians 5:17. Dito. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, things are become new. Kaya ko naman binigay itong verses na ito because kung talagang magtiwala tayo sa Panginoon, magpasakop talaga sa Kanya, ang mangyari sa atin ay yung ating mga luma, no, yung ating mga lumang hindi kalugod ay ito, no, sa Tagalog, ikuanan ko na lang sa Tagalog. Kaya ang sinuman kay Kristo, siyang bagong nilalang, no, magiging bagong nilalang siya. Kung magpasakop tayo sa ating Panginoon, isuko natin ating buhay sa Kanya at magtiwala tayo. Kaya ang sinuman ang kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang sabi dito, no, ang mga dating bagay ay nakalipas na. Dating bagay, no, ano ba ang hindi kalugod-lugod, no? Narito siya, pawang naging bago. Kaya kung magtiwala tayo sa ating Panginoon, isuko natin yun, magbabago talaga tayo. Magmaraming mga bagay, no, ilagay natin, madali kang magalit, di ba? So, makakontrol mo na yun dahil tiwala ka sa ating Panginoon, na magkaroon ka ng self-control. It's not too easy, no? Pag once nakilala mo ang Panginoon ay instant na gano'n na talaga. Hindi naman po, kapatid. Oo, yung mga bago pa, no? Oo. Kailangan, dahan-dahan naman yun. At hindi, nakikita na mga kasamahan natin, makikita yun ng mga kapatiran natin na, ay, siya nagbago na. Noon, ganun siya. Ngayon, nagbago na siya. Andun na yung si Holy Spirit sa ating, nananahan na siya, no, sa ating puso, no? Dahil nagtiwala tayo sa ating Panginoon. Siya nang nag-guide sa atin, no? So, dito po ito sa 2 Corinthians 5:17. Kaya yung sabi dito, ay kailangan natin magtiwala, no, magpasakop sa ating Panginoon at sumuko, no? Sumuko tayo, no? No, yun, ito ang pagsamba, hindi yung sumuko tayo dahil takot tayo, hindi yun, no? Isuko natin para magkaroon tayo buhay na walang hanggan. Ang sarap-sarap yata kasama ang Panginoon, no?
di ba? Kaysa impyerno, forever yun na talagang, kata ko ayoko talaga. Di ba, forever susunugin na normal yung mukha natin, no? Di ba? And then, susunugin yan, no? Magiging bungo tayo, di ba? Di ang sakit, no? Di ba? Then, babalik na naman ulit yun sa normal na mukha, normal na ating katawan. And then, susunugin. Habang buhay yun, kapatid. Grabe na. Nako, hindi, walang kamatayan yun, di ba? Kaya, ayoko talaga ganon. Kaya, kailangan talaga na baguhin, no? Dito sa mundo, kahit na marami tayong mga nadadaanan na mga paghihirap, no? But, hindi compare sa pag tayo mamatay, no? Ay forever talagang ganong bagay na susunugin ang ating mga katawan, no, sa apoy-apuyan, ay forever and ever yun. Hindi dito sa mundo tayo naghihirap, ay pangsamantala lang yun, kapatid, di ba? So, kailangan natin na try our best talaga, no? Kailangan natin magpasako, sumuko sa ating Panginoon, no? Para magkaroon tayo dito sa Corinthians, no? 2 Corinthians 5:17, no? Nang sabi dito, kaya ang sinuman kay Kristo, pag sumunod nga tayo kay Kristo, siya ay bagong nilalang na. Ang mga dating bagay ay nakalipas na, narito siya ay pawang naging mga bago na, no? Hindi natin pwedeng sabihin na, ay, ako'y nagbago na. Dahil ang tao ang magsasabi sa iyo, no? Ay, nagbago na siya. O hindi sa ating sarili, no? Yun. So, sandali lang, ha? Tapos ay, pangalawa ay mapagkatiwalaan ka ba, no? Mapagkatiwalaan ka ba, no? Sabi rito, mapagkatiwalaan ka ba ng Diyos, no? Magtitiwala ba ang Diyos sa iyo kung talagang magbabago ka na, no? Bahagi ng pagsuko, no? Magtitiwala ba ang Diyos, no? Kung talagang magbabago ka na, no? No, kaya kailangan natin na dapat tayong magtiwala sa Kanya because sa pagmamahal, no, nasa gitna, nasa center talaga yung pagmamahal niya, no. So pagtanggap sa atin, no, kailangan, pero may mga pagtanggap sa ating limitasyon, no, dito sa basahin natin dito sa example dito, no, sa Romans 12:12, no. Romans 12:12. Sabi dito, do not conform any longer to the pattern of these worlds, but be transformed by renewing of your mind, no? Kaya rin, konektado din ito sa, no, dito sa 2 Corinthians 5:17, no? Na huwag tayong magsiayon sa sanlibutan ito, no? Oo, kailangan muna na isipin natin na huwag tayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan nyo kung alin ang mabuti at kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Yun, nakalagay dito, kapatid, no? So, kailangan natin na talagang panindigan natin. Magandang verse ito, kapatid, itong 2 Corinthians 5:17 at Romans 12:2, no? Kasi lalo na itong Romans 12:2, no, marami din mga Kristiyano na kahit alam itong verse na ito ay talagang masarap talaga ang buhay dito sa sanlibutan, no. Yung mga iba-ibang bagay, no, So mahirap talaga kasi explain, kapatid, nakakalungkot man talaga dahil marami din ako mga friends of mine, no, mga kakilala ko na even though they knew, no, sa salita ng Panginoon, they're continuing, no, na mahal nila ang sanlibutan, no. Parang ganon. Of course, they're going to church, but hindi pa rin nagbabago, parang ganon. So, nakakalungkot lang, kaya siyempre gusto ko rin na
gusto ko rin na maranasan naman din nila, no? Nakasarap talaga mabuhay pagkasama mo ang Panginoon. Parang gano'n, no? Kaya, sana naman, no, na kailangan na makapag-isip-isip, ano po yun? Nakapag-isip-isip sila, no? No, na talagang pangsamandalian lang yan, temporary lang itong sign natin sa mundo, no? Kung ano man ang kanilang pinagkakaabalahan, di ba? Oo. Kailangan talaga na i-focus natin yung mind natin sa ating Panginoon dahil yun na talaga ang last natin. Ito sa mundo ay pangsamantala lang, no? Just dito na sa Jeremiah 17:7, who trusts in the Lord, who confidence in Him. No? Kaya ang sabi dito ay mapalad ang taon na tumitiwala sa Panginoon. So mapalad ang mga tao talaga natitiwala sa Panginoon, no? At ang pag-asa ay ang Panginoon. Oo, talaga, it's true. Sana naman may nakinig naman. May nakinig naman, no? Yung mga 50-50 na hindi ganong naniniwala sa Panginoon, no? Dapat talaga na magtiwala talaga. Mapalad talaga, no? Mapalad talaga tayo, no? Yung tumitiwala sa Panginoon, oo. Hindi yung mapalad ang mga Kristiyano, no? Dahil hindi, yung nagtitiwala, yung sinusunod ang salita ng Panginoon, no? Mapalad ang mga taong nakilala ang Panginoon. Hindi yun, kapatid, kundi yung, no? Yung ano yun, sama sa Tagalog yun, i-surrender nila ang buhay nila sa Panginoon, isinuko nila, nagtiwala sila, no? Yun ang pinaka-importante. Kaya paghawakan nila yung sa 2 Corinthians 5:17, no? Romans 12:2, no? At dito sa Jeremiah 17:7, who trusts in the Lord, who confidence in Him, di ba? So, ang ganda na talaga ng mga verses na binigay ko because it is true naman, kapatid, di ba? Oo, it is true naman. Wala itong, ano yun, walang, nasa Biblia naman yun, kapatid, oo. Dahil ang sabi niya rito, no, pag natanggap natin ang Panginoon sa Romans 12, no, ang lamig na. Sabi dito, no, if you trust in God, no, magkakaroon tayo ng biyaya. Di ba? May biyaya, di ba? Marami kang matatanggap na biyaya kung isusuko natin ang buhay sa Diyos. Ito, di ba? Biyaya. Dahil, ano ba yung mga biyaya na yun? Marami kang matatanggap. Of course, mga blessings, no? Hindi lang, alam ko naman na marami ding blessings yung mga un-Christians or hindi na kilala sa Panginoon. Marami naman dahil ang Panginoon ay napakabait naman niya, di ba? Lahat niya binibigyan ng blessings talaga dahil love niya tayo eh. Kaya nga niya kaya hindi nga siya pumayag na lahat tayo ay mapunta sa impyerno, di ba? Kaya love niya tayo, kaya yun ang gusto talaga niya na kumakatok lang siya sa puso natin na magtiwala naman kayo sa akin. Gusto niya talaga tayong lahat mapapunta sa langit. Dahil ginawa nga niya itong world, ginawa nga niya tayo, di ba? Oo, kaya kahit yung mga Christians, marami ding blessings. But if, how much more, no, yung mga Kristiyano, no, marami kang matatanggap na biyaya kung isusuko natin ang buhay sa Diyos, no? Let's say, ilagay natin, ang blessings, ilagay natin, maraming blessings na material, no? Meron ding blessings na, halimbawa, pag nagkasakit, miracle, thank you Lord, nagkukuhan sila. So, ilagay natin yung practical, ilagay natin yung may problems tayo sa pera, everything, ano ba yun, no? Kung ano man ang nangyayari sa buhay natin, di ba? Pag hindi wala tayong tiwala sa Panginoon, saan babagsak natin? Doon tayo sa ating kaibigan. Doon tayo humingi ng advice, di ba? Pag minsan nagiinuman na, minsan nag-happy-happy kahit saan-saan. And then after that, wala na, kinabukasan ganun, balik ulit sa ang problema, di ba? Hindi yung pag magtiwala ka sa Panginoon, hindi mo maramdaman na ang bigat pala yung problema na yun dahil andyan ang Lord, siya ang nagpapagaan sa atin, di ba? Andyan siya ang nag-support sa atin. Kaya sabi niya ito, mapalad talaga yung, no, dito sa binasa ko kanina, no, mapalad ang taong na tumitiwala sa
tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Diba? So, kailangan natin magtiwala sa ating Panginoon. Kaya ang pinakamabuting paraan para mabuhay, kailangan nating pasakop sa Diyos para magkaroon tayo ng kapayapaan, no? Kapayapaan. Basahin natin dito sa Proverbs 3:5, no? Pinasa ko na rin dito, nilagay ko rin dito, no? Trust in the Lord with all of your heart, no? And lean not on your understanding. Yun, magtiwala lang talaga tayo, mag-trust lang tayo sa ating Panginoon. Magkaroon tayo ng tiwala, magkaroon tayo ng faith sa Kanya, no? No, oo. Magkaroon tayo ng faith sa Kanya, no? Dito sa Ephesians, no? 2:19. Kaya nga, hindi kayo mga taga-ibang lupa, mga manglalakbay, kundi kayo mga kababayan na kasama ang mga banal at ang nahirapan ako sa nito sa Tagalog, napakalalim. Tingnan na, dito tayo nagtatagal sa verses di ba? Kaya sinulat ko na nga lang kaya lang, ang problema naman ay, ba't naman ang lalim na isulat ko? Tuloy. Wait lang po. Ito lang, last verse na lang naman to. Itong verse na ito, no? Hanapin ko rito. Saan pang verse dito? Ay, verse. Saan ba yun? Ay, ito pala. Saan ba yun? Ephesians. Dito nagtatagal, no? Sorry po. Ito, last na po ito Pinasa ko nga, ang lalim naman kasi, hindi ko tuloy ma-explain ng gusto. Minsan kasi, ang lalim-lalim kasi. 2:19, no? 2:19. Ang lamig na masyado. Patayin ko muna yung 2:19. Okay, nandito na po. Kaya nga, hindi kayo mga taga-ibang lupa. Yun sabi ito. Kaya nga, hindi kayo taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo mga kababayan ng kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Yun ang sabi niya. Amen, no? Kaya ang sabi rito na kailangan, no, napakaganda talang ating verse, even though kaunti lang yung akin i-share sa inyo, ang pagsamba ay kailangan natin na, ano po yun, isuko natin sa ating Panginoon, no? Magtiwala talaga tayo sa Kanya. Una, magtiwala tayo sa Kanya na ang Diyos ay siya ang ating tagapagligtas. Siya ang everything, no? Na siya talaga ay minahal niya tayo, no? Ginawa niya yun na tubusin ang ating kasalanan, no? Dahil para magkaroon tayo ng buhay ng walang hanggan, magkaroon tayo ng chance, no? Ginawa niya yun dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin. So, yun lang, kapatid, ay magtiwala talaga tayo. And then, kailangan natin isuko, no, ating sarili, no? Isuko natin ang ating sarili, no, na tayo ay isuko natin ang ating sarili na maging yung ating nung hindi pa natin kilala ang Panginoon ay hindi masama tayo, di ba? Masama tayo, di ba? Yung ating ginagawa, no, before we don't know God, no, Jesus Christ, madaling magalit, madaling magmura, madaling manapok, so may ganun. Maraming, may magnanakaw, may lasinggera, everything, no? Di ba, alam naman natin yung mga masasama, no? Hindi ko na sabihin na unti-unti, dahil alam nyo naman, no? So, kailangan tanggalin yun, no? Tanggalin yun. Pag isuko mo na ang salita, isuko mo na, magtiwala ka kay Lord, and then isuko mo na ang iyong sarili sa ating Panginoon, di ba? At pagkatapos nun, kaya ang sabi nga rito, inuulit ko, no? Paulit-ulit, no? Kapatid, no? Kasi ang ganda ng verse na ito, kapatid, no? Kahit paulit-ulit man ako magsabi, no? Ang ganda dito, no? No, sabi dito, pag gagawin mo yun, no, na nagtiwala ka, no, isurrender mo yung buhay mo sa Kanya, isuko mo sa Kanya, no, magkakaroon ka na, itapon mo yung mga hindi na kalugod-lugod sa Panginoon, no, dito sa
2 4:5-17, if any, Tagalogin ko na lang, kahit mga sinuman at kahit ang sinuman kay Kristo siya bagong nilalang, ang mga dating bagay ay nakalipas na, narito sila'y pawang naging bago na. Oo, kapatid, hindi naman instant na mabilis, di ba? Pero, syempre, dahan-dahan naman yun eh. Maramdaman mo yun eh. Meron na akong kaibigan na nag-testimony siya. Kilala ko siya talaga, no? Kilala ko talaga siya, no? Naninigarilyo siya. Talagang heavy smoker talaga siya. Hindi nang nakilala niya ang Panginoon, pinag-pray niya talaga, no? Nakikita ko siya na ang bilis niya, ang lakas niya manigarilyo, di ba? Hindi nakilala niya ang Panginoon, sinurrender niya yun, no? Alam mo, nawala ang kanyang paninigarilyo. Hindi siya naghirap. Hindi talaga siya naghirap. Hindi siya nagpipigil, kundi basta baliwala na, hindi siya naghahanap. Parang gano'n, di ba? Grabe yung answer prayer kagad, di ba? Ang sinurrender kasi niya yun, di ba? So, ganun kapatid, talagang kung may tiwala ka sa ating Panginoon, talagang susundin talaga, gagawin talaga, no? Ibibigay talaga yun sa ating Panginoon, di ba? Kaya kailangan na do not confirm in this world, no? Dito sa Romans 12:2, no, dito, do not conform any longer to the pattern of these worlds, but be transformed by renewing of your mind. Na huwag kang magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. No? Itong kapatid, napakagandang verse na ito, di ba? Wala naman akong pinatatamaan anything lang, no? Wala akong pinatatamaan, mga kapatid, no? Wala talaga, kasi ito'y aral sa ating bawat isa sa atin. Even kahit na ako, aral din. Nag-share ako sa inyo, hindi ako nag-share para sa inyo, kundi para sa akin din, di ba? Kasi lalo na sa work, pag minsan wala akong patient talaga dahil hirap ng trabaho ko, di ba? Pag minsan naisip ko, inaapi na lang nila ako, mabibigat yung binubuhat yung mga paralyzed, parang ganun, kasi nagtatrabaho sa caregiver, di ba? Kaya pag minsan malulalo talaga ako, di ba? Kaya ako rin naghihirap din ako, di ba? Kasi mahirap talaga, no? Pero kailangan natin sundin talaga, no? Marami din kasi mga Kristiyano na alam na nila itong verse na ito, but andun pa rin sila sa sanlibutan. Wala pa rin, baliwala pa rin, di ba? Ano pa yung mga chismis? Nandun pa sa loob ng church, nagchichismisan na, di ba? Nagchichismisan, iba, narinig naman na, discourage, lilipat na ibang church, mga chismos, ibang church, mga ganon, di ba? Kailangan isuko natin yung ating buhay sa ating Panginoon, no? Oo. Yun ang dapat nating gawin, mga kapatid, no? Kaya kailangan nating magbago na, no? Itanggalin natin yung mga ano yun, nasa isip ko na, hindi ko na, isa rin akong mga ano yun, kumbaga isda, mga tinik-tinik, ganun yun. Oo. Kailangan talaga, no? Kaya ang sabi ng Panginoon, pag ganun nga, magkaroon tayo ng trust sa Kanya, di ba? Oo. Ano yun, kung anong mga problema ang dumating sa buhay mo, anong bagyong dumating sa buhay, andyan ang Panginoon, bibigyan niya yun ng ano yun, bibigyan niyo ng answer, di ba? At hindi ka maghihirap dahil andyan ang Panginoon. Hindi ka mahirap, hindi ka na yung may iba nagpapakamatay, di ba? Iba, di ba? Naglalasyon na, hindi mo maiisip yun dahil andyan ang Panginoon na papagaanin niya ang problema mo. Kaya magtiwala ka lang sa Kanya. No, ito ang ibig sabihin ng ang puso ng pagsamba. Nung last week, akala ko church, no? Pero nang binasa ko, ngayon, kanina ko lang ni-research to eh. Kanina lang, and then ngayon ko lang kagad shinare. Kaya, bumulol-bulol pa, forgive me. Pasensya na kayo, no? Yan pala ang puso ng pagsamba. Kaya isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon, okay? Lord, maraming salamat sa araw na ito, Lord God. Maraming salamat sa lahat, Panginoong Ama. Lord, thank you very much for everything, O Panginoong Ama, na dapat talaga namin isuko ang aming buhay sa inyo, Panginoong Ama. Lord, I know that, Lord God, na sometimes andun pa rin yung aming naramdaman, Panginoon, sa sanlibutan, Lord God, na
na yung original namin na kasalanan, Panginoon, ay nangingibabaw pa rin, Panginoon. Lord, help us, God the Father, na mawala ito, Lord God. Help us, God the Father, na talagang na mapatunay namin sa inyo, Panginoong Ama, na we love you, Jesus. At help us, God the Father, na ang itong mga aming mga sakit, Panginoon, na hindi ka lugod-lugod sa inyo, Panginoon, ay dandahang mawala, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, for everything, Lord God, dahil minahal niyo po kami, Panginoong Ama, at nakilala po namin kay Lord God. Lord, maraming salamat, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? Dito na po tayo nagtatapos, no, mga kapatid. And then next natin, maybe hindi ko alam kung next week ako makapag-share. Hopefully, Lord, hopefully, mga kapatid. And sa sunod ako natin, chapter 11 na tayo, no? Ang bagal ko mag-share sa inyo. Minsan kasi, hindi ko naman nalilimutan. Pag minsan kasi ayoko mag-share pag yung on trouble ako sa work ko kasi nahirapan din ako sa work ko talaga. Nung before na work ko kasi, hindi ako ganong nahirapan. Ngayon, tinransfer ako rito. Same company, ay ang hirap-hirap talaga. Lahat ang aking binubuhat ay lahat paralyzed at mabibigat talaga. As in, mabibigat. Mas mabigat pa sa akin. Kaya yun. Isa rin yung yan. Kaya pag minsan hindi ako nakapag-share sa inyo dahil minsan nagdrama-dramahan ako, no? Di ba? Ayoko naman mag-share ng gano'n. Gusto ko yung maaliwalas yung aking puso. Ang chapter 11 natin, ang pagiging matalik na kaibigan ng Diyos. O yun, no? Napakaganda rin, no? Okay, see you. See you, mga kapatid. Love you. Love you much. See you. Love you.